Tahimik kayo. Tanggalin mo yung mask ka naman kumatapang ka. Tanggalin mo. Tanggalin mo. NPA! Tanggalin mo, NPA. Tanggalin mo! Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Ayun, kaya pala nandyan yan si Vice Baba Ganda sa EDSA sapagkat may plano pala ito ngayong 2028. Yan ang pag-uusapan natin sapagkat itong mga sinasabi niya rito, ipinapakita niya na sinasanay niya na yung sarili niya para daw maging presidente ng Pilipinas. Totoo ba ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya hold on. Pilipinas! Ano na? Ganito na ba talaga ang Pilipinas ngayon? Diyan tayo magsisimula sa ating talakayan sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, lahat ng mga viewers, lahat ng mga silent viewers, lahat ng mga bashers. Shoutout po sa inyong lahat. Yan ang pag-uusapan natin dito. Kagaya ng napanood nating video, panunuorin natin mamaya kung gaano daw katapang si Vice Baba Ganda. Kasi nga, nagsisimula ito sa kanyang pagsasalita sa maraming tao para sabihin na ready na siya ngayong darating na eleksyon sa 2028. Totoo nga ba itong balibalita natin? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang Pilipinas! Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao! Kamusta na po kayo? Syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas! Ano na? Kamusta na? Kumbaga ano na ba nangyayari sa bayan natin? Bakit nagkakaganito? Kasi nung mga nagdaang araw, lalo na nung isang araw, nung linggo, nagkagulo. Ang buong Pilipinas, syempre buong mundo nakatutok sa atin. Sapagkat may rally na isinagawa itong mga tao na gusto ng palayasin, gusto ng itapon ang mga korap na mga leader dito sa ating bansa. Subalit tatapwat! Anong nangyari? Mukhang nagkagulo. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsalita rito, bago natin bigyan ng reaksyon, panoorin muna natin itong sinasabi nilang Vice Baba Ganda. Kasi nga, ito, may plano ito. Ngayong 2028, kaya mag-iingat tayo. Ngayon pa lang, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, Pilipinas! Yan ang tanong natin dito. Pilipinas! Ano na nangyayari sa bansang ito? Panoorin natin ang video at mamaya bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Vice! Mukhang ready ka daw sa pagiging presidente mo sa 2028. Tama ba ito? Panoorin natin. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, pinabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father, pero putang ina ninyo! Abot-abot ang mga putang ina nyo! Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin nyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo!
mga mababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi na ubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang ipalalinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang batas, ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Di nga. Matapang ka na ngayon, Vice. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Pero, napansin ninyo, dito sa rally sana nagagawin ng mga kababayan natin na ayaw na sa korupsyon, dyan sana sila sa EDSA mag-concentrate. Pero anong nangyari? Inunahan sila nitong grupo na alam naman natin ang grupo na ito, malambot yan. Hindi yan talaga ang grupo na magsasalita tungkol sa mga korap na mga leader, korap na mga politiko dito sa ating bansa. Kaya hindi nakapasok dyan sa mismong EDSA Shrine sapagkat inunahan itong si Vice Baba Ganda. Bakit nga, boss? Kasi nga, meron pala itong future plan to become a president of the Republic of the Philippines. Tama ba yung nasabi mo, boss? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video nito. Talagang hindi natin matim. Hindi natin maarok. Kaya nga, lagi nating tanong nito, Pilipinas, ano na? Ganito na ba talaga tayo ka bobo? Ganito na ba talaga tayo ka mangmang? Na maglalagay tayo ng isang presidente na kagaya nito na siya mismo hindi niya alam kung ano ba talagang kasarian niya. Di ba? Naalala ninyo nung nakaraan, nanalo ito ng Best Actor. Paano ito nanalo ng Best Actor? Sapagkat babae ang pinuportray nito. Tapos nanalo bilang isang Best Actor. Nagbabubulol ako, Best Actor. Diyan pa lang, panalo na tayo. Pero syempre, panoorin natin kung sino-sino ba talaga itong mga nakapasok sa EDSA at ito yung mga nanggulo sa maganda sanang layunin na ginawang rally dyan sa EDSA. Panoorin natin itong mga mukhang may mga tao, may mga kabataan na hindi magandang layunin at sinakyan nila yung rally na naganap dyan sa EDSA Shrine. Panoorin natin. Eto. Sagutin mo, bakit binabagsak natin ang gobyerno? Ano ang nangyari sa Pilipinas? Bakit? Narinig mo ba kami? Hindi, kaya nga tatanong kami. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Di ba? Yan ang problema. NPA! Balang Ba't nananakit mo kami? Tumahimik kayo. Tanggalin mo yung mask, ano kung matapang ka? Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo! Tanggalin mo, NPA! Tanggalin mo! Sinagot lang ang question ng tao
ng bayan. Wala tayong gulo, wala tayong walang mananakit, walang mananakit, walang mananakit. Wala po tayong mananakit. Wala tayong mananakit, walang mananakit. Walang mananakit. Wala po tayong mananakit. Baboy! Tanggalin mo, mask mo! Magdebate tayo! Ngayon, nandito tayo sa portion na magre-react tayo doon sa mga sinasabi nitong Vice Baba Ganda. Kaya naman pala, nandun ito sa EDSA Shrine, sumisigaw at nagsisimula para matrain yung kanyang sarili bilang presidente ng Pilipinas, sapagkat may nababalitaan tayo na ito yung kanilang standard bearer para maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagugulat? Hindi ba kayo, ano tawag doon? Wala na ba talagang tao na matino dito sa Pilipinas? Kaya ang tanong natin dito Pilipinas, ano na? Ano na? Bakit sa dinami-dami ng mga tao dito sa loob ng Pilipinas, bakit ito pang Vice Baba Ganda ang naisipan naman nilang maging standard bearer? Naloko na! Ito na sinasabi natin dito, Pilipinas, ano na? Gising, 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 bangon, bangon, bangon! Bangon kayo! Huwag kayong padadaya! Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi! Huwag kayong maniniwala sa mga matatamis na naman na pananalita nito. Akala mo naman may alam! Alam na ninyo kung ano yung alam nito. At hindi ko na sasabihin sapagkat alam na ninyo kung anong meron at kung ano ang gusto talaga nito. Kung ikaw naman, Vice, ay magpapagamit ka para gawin kang presidente ng Pilipinas, mag-isip-isip ka ng 1 million billion times. Hindi yan ganyang kadali. Oo, inaamin natin, marami kang followers, marami kang subscribers, pero hindi yan nasusukat sa dami ng followers, hindi yan nasusukat sa mga maraming subscribers para ikaw ay maluklok bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas, sapagkat seryoso po ito. Pag ikaw naging Pangulo ng Bansang Pilipinas, ano na mangyayari? Lahat ng mga lalaki dito, bakla na! Walang ya! Eto, opinion ko lang ito, reaction ko ito, sapagkat hindi talaga natin maatim na kahit bali-balita pa lang ito, ay hindi na natin matanggap na itong si Vice Ganda ay magiging presidente ng Pilipinas. In your dreams, baka nga dyan sa inyo maging mayor ka, hindi ka mananalo presidente pa. Kayo naman mga ob-ob na mga politiko na sumasakay at gumagamit sa mga ganitong taong mga sikat. Naalala ninyo? Si Paris King? Sino yon? Kilala ninyo? Yung kamukha ni General Torre. O yun, ginamit para maging isang party list representative. At yung ob-ob naman nagpagamit din kasi feeling niya sikat na siya. Nangyari ngayon, ano nangyari sa'yo? Pilipinas, bangon. Pilipinas, gising. Tignan ninyo yung mga ginagawa ng mga kabataan, yung mga Gen Z. Magandang layunin, pero may mga ob-ob na nakapasok. May mga adik na nakapasok. Na naninira, nananakit. Kita-kita sa video, nananakit sila ng mga pulis. Eto, gusto niyo ng prueba? Panoorin ninyo kung paano nila ginawang saktan, agawan ng mga pulis. Eto, pasok ang video. May mga barricade, dinuusog na. Kalat yung mga kapote ng mga pulis. Atras abante yung mga tao. Pero umatras na yung mga pulis. Nakapasok na yung mga ralista. May isa pang gate doon. Tango. Nakapasok na yung mga ralista. Kalat ngayon dito yung mga mga gamit ng mga police shield nila, basag na rito. Yung mga kapote nila nandito sa paligid. Aray. Yung helmet ng mga police habang sa head. Nakapasok na yung mga ralista, nakapasok na yung mga ralista. Inuusog na yung mga barricade, inuusog na. Tingnan ninyo kung gaano ka-ob-ob itong mga kabataan na ito. Kaya nga sabi doon kanina sa unahan, nung bata na matapang, kung buhay pa si Jose Rizal ngayon, mangingimi siyang magsabi, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindi niya sasabihin niyo, bagos ang sasabihin niya, ang kabataan ay lason ng bayan. Totoo naman. Sa nakikita ninyo dyan sa video, nagsunog pa sila ng trailer truck. Nakita ninyo sa mga content natin nung nakaraan, kahapon, nagsunog ang mga ob-ob ng mga bata na ito. Yun pala, sabi ni Yorme,
may nag-udyok pala nito. Organisado. Dahil sa pera. Sinamantala nila ang ginawang pagtitipon sana. Yan ang sinasabi natin ito. Magkaiba talaga pag ang Iglesia ni Cristo ang nagrally. Hindi nyo kasi pinakinggan. Yung rally ng Iglesia ni Cristo noong last January 13, 2025. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo, unahin yung dapat unahin. Tigil yung impeachment. Tingnan ninyo, hindi nyo pinakinggan, mga upob kayong mga nasa gobyerno. Ano nangyari ngayon? Nagkabuklod-buklod. Pati yung mga nagrarally, ibig na magkaisa, nagkabuklod-buklod pa rin. Nakita ninyo yung rally ng Iglesia ni Cristo? Kakaiba. Masaya. Malinis. Walang bahid. Tingnan ninyo yung rally ninyo na kayo-kayo lang. Tapos yung pinagmamalaki pa ninyo. O anong nangyari ngayon? Naagaw ba ninyo? Pinasukan kasi ng mga masasamang espiritu. Yung mga espiritu na dapat hindi nakikita, nagpakita na. Nakasuot ng itim. Teka lang, nakaitim ako ah. Pero hindi ako naka-face mask. Yung iba naka-hoodie pa. Tapos nag-face mask. Oh. Ibig sabihin, may motibo silang hindi maganda. Kaya ngayon, nga sa kulungan ng bagsak nila. Buti nga sa inyo. Kaya panawagan ni Yorme sa inyo, sa kanila, kayong mga magulang, habang maaga pa, kausapin nyo na yung inyong mga anak para magturo kung sino talagang nag-utos sa kanila. Sapagkat ito'y politically motivated na naman ito. Sinakyan yung ginawang rally na mapayapang rally sana sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio, sa EDSA, etc. Pero may mga ob-ob na pumasok doon ng mga nakaitim. Ako nakaitim. Pero wala akong motibo. Sapagkat hayag na hayag yung pagmumukha ko dito. Hindi kagaya ng mga ob-ob na yon, naka-face mask ang mga ob-ob. Kagaya ng isang vlogger na kahit gabi naka-face mask. Alam na ninyo kung sino tinutukoy ko. Ganyan ng mga ob-ob ng mga tao. Mga duwag. Pero ngayon nahuli sila, nga, nandun sa selda. Iyak, nga. Yan yung sinasabi, enjoy now, iyak later. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, ano po yung magiging reaction ninyo? Ano po yung reaction ninyo sa sinasabi natin dito? Sa napanood din yung video tungkol kay Vice Ganda at doon sa mga ob-ob na mga nanira ng mga gagamitan ng gobyerno na ngayon ay nakanganga na doon sa kulungan. Mag-comment po kayo dyan sa baba, kasali po kayo rito, at huwag natin pabayaan na hindi tayo masangkot dito. Kaya ang tanong natin dito Pilipinas, ano na? With that, kagaya ni sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat, puwera na lang sa mga taong ob-ob.